ah, bagong bagong revelation, Panginoon. Every day, Panginoon, ay meron kang naipupuklat sa amin ng mga bagong realizations, bagong revelations, bagong, understanding, Panginoon. Salamat, Panginoon, na patuloy kang, nagma-manifest ng iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig. Unti-unti namin binubuksan, Panginoon, lahat ng understanding at kasama ng understanding na ito ay ang, ah, realization, kasagutan at, ah, pag pag, ah, sa pagharap namin, Panginoon, sa lahat ng mga hamon sa buhay, mga proseso, araw-araw, Panginoon, ay alam namin na wala pong katapusan ng aming proseso, ngunit ito po ay hindi po ito isang punishment, hindi po ito isang, pahirap sa amin, kundi lahat ng mga prosesong ito ay parte ng aming growth and development. We learn as we have, gotten more experience, more mature, Panginoon, na lahat ng mga prosesong ito ay parte na ng paghubog sa aming character, sa parte ng aming understanding, parte ng mga actions na kailangan namin gawin, Panginoon, i-apply, isabuhay, Panginoon. Hindi lamang ang iyong mga salita na ito'y nagbibigay buhay sa pamamagitan lamang ng salita, sa pamamagitan lamang ng paniniwala, ngunit walang gawa. Ito po ay nangyayari, nagma-manifest, nagiging, realidad sa aming pagtahak sa lupang ibabaw sa pamamagitan ng aming hindi lamang paniniwala sa iyong salita, kundi araw-araw ay ginagawa at sinasabuhay namin sa bawat isa, at ito po ay ginagawa namin ng may buong karunungan. We have come, to go beyond just believing. And now we are going through all these process, knowing that it is already resolved. Lahat ng mga kasagutan sa anumang mga hamon, problema, struggles, lahat yan ay nasa amin bawat isa ang pagresolba. Maaaring hindi ngayon namin nakukuha, ngunit araw-araw hinaharap namin yan, um, inaayos namin, isinasabuhay at, sa pamagitan ng pagharap at pagsabuhay namin ay nakikita namin ang iyong napakaliwanag na kasagutan sa mga problema, sa mga struggles, sa mga victories namin, Panginoon. Kaya ito po, lahat ay aming hinaharap, anuman yung mga hamon, ah, financial ba, mga hamon na pisikal, mga hamon na psychological, mga hamon na spiritual, anuman yung mga hamon na yon, alam namin na lahat nito ay parte ng growth. Kailanman ay hindi po ito nangyayari sa amin para kami durugin, para kami ma-discourage, para kami mag-depress, para kami ay mag-down. Wala po, hindi po. Lahat ng mga problema, kawalan, kahinaan, anuman, ay nandyan upang umaalalay sa amin para lalong nagiging, malinamnam at, nabibigyan ng, substansya ang aming understanding. For faith are the things that are hope for. Uh, Lahat ng, ang pananampalataya ay ang mga bagay na bagamat hindi nakikita, ngunit yan po ang ebidensya nila, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, um, araw-araw alam namin
na araw-araw ay magvi-victory kami sa anumang mga struggles sapagkat ito po ay iyong binigay, ito ay aming sinasabuhay, hindi lamang sa paniniwala kundi sa gawa at kaalaman. Kaya Panginoon, dinadalangin ko po Panginoon, anuman yung mga pangailangan ng bawat isa, ikaw po Panginoon siya mag-provide, mag-bless, ikaw magpala sa mga kapatiran na nandito at sa mga kapatiran na papunta pa lamang at hindi makakapunta, ikaw Panginoon siya mag-bless sa bawat isa sa mga kapatiran na ikaw po Panginoon ang, um, anuman yung mga panalangin, anuman pangangailangan, claim natin, alam natin, at ngayon kung alam mo na, ay gagawa at tatahakin mo ang landas ng kaalaman. Hindi po ito landas na hindi namin alam yung mga tinatahak namin, kundi ito ay tinatahak namin ang mga daan upang sa pagresolba ng mga anuman yung mga hinaharap namin sapagkat we are in the knowing na. Hindi na kami naniniwala lamang, hindi na kami nagpikit mata lang, walang ginagawa. Humahakbang kami ng buong kaunawaan at kaalaman na may resolba at may resolba yan. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang siyang nagbigay. Katulad ng paano sinabi mo kay Paul, my grace is sufficient. Therefore, kami, Panginoon, kung ano man yung pinagdaraanan naming mga hamon, ito ay aming ikagagalak, ito ay aming haharapin, ito ay aming alay sa iyo sapagkat ang buhay, ang pag-ibig na aming natanggap na siyang nagpapalakas araw-araw sa bawat isa sa amin ay iyong binigay ng libre, Panginoon. Kaya ano bang gagawin namin sa pag-ibig na ito, Panginoon? Hindi po namin maitiis, kundi maibigay ito, maibahagi ang pag-ibig na ito sa iba na walang hinahanap na kondisyon. Kailanman ay hindi ka nagkondisyon sa amin sa buong buhay. Lalo na ako, 50 plus years na wala kang hindi sa akin kapalit sa aking pagbibigay, sa aking pagmamahal sa aking kapwa. Ano ba naman ako na mag-demand sa kapwa ko ng kapalit? Wala po. Kung ano ang iyong binigay na buhay sa akin, ito ay aking ibibigay. Buhay ko rin, Panginoon, ay aking um, inaalay at isusurrender sa iyo, Panginoon. One day, kung tapos na ang aking mission, unto thy hands I commend my spirit, O Lord. But today, tuloy ang mission, tuloy ang aming serbisyo, tuloy ang aming paglalakad sa tree of life because we are the tree of life, loving unconditionally. Thank you, Lord, for everything. Binabalik namin sa iyo buong pasalamat, buong papuri, buong pagmamahal sa matamis sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Proklama ang Panginoon, di ba? Hindi na tayo limitado lamang sa mga Kristiyano na naniniwala lamang sa kanyang mga salita. No, buhay tayo bawat isa. Ngayon, we are not just Christians. Bakit? Ano ibig sabihin ng Kristiyano? Christ-like. Medyo lumagpas na ako doon eh. Sorry sa mga taong ma-offend sa sinasabihin ko. Sorry pero I could see that I am Christ eh. Wala eh. Hindi ko na mabalik eh. Naku, para hindi ma-offend, para hindi mawala yung mga followers ko. Sige, Kristiyano ng ulit ako. Sorry, hindi ko pwede ibalik yun eh. Kasi dumating na ako sa kaunawaan na yun. Amen? Ako po ay si Kristo na naglalakad sa kalagitnaan ng puno ng buhay. At naunawaan ko na ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. At ito ay aking ini-enjoy ngayon. Amen? God bless po, Sister Edna. Salamat.
So, 'di ba, when you progress, 'di ba, talagang real life progression. Hindi na tayo believing lang. Iba ang believing, iba ang knowing. Believing, naniniwala ka sa isang bagay, pero kung wala kang, practical application, patay, patay siya. Parang siyang magiging mga believing mo, mga tradisyon, 'di ba? Hindi mo ma-explain, eh, mga tradisyon. Ito kasi gawain ng ninuno ko, ito ang gawain ng mga magulang ko, kaya susundin ko. Kahit na walang 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 spiritual benefit o anuman, 'di ba, patay siya. Pero kung tinatahak mo, ginagawa mo ang mga understanding mo, ina-apply mo sa way of life mo araw-araw, nagiging buhay siya. At you progress from just believing into knowing. Ka kasi makikita natin 'no, na sabi nga ng Panginoon, 'di ba, um, sa Old Testament sinabi niya sa Israel, eh, "Yung mga kasulatan, mga laws ko, aking iuukit sa inyong mga puso." Up to now ang Israel, hindi pa rin tanggap si Jesus Christ. Hindi sila nag-progress into the knowing. Makikita natin generation after generation, God's chosen people, pero hindi sila nag-progress. God's special people, silang nagpako sa kay Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Bagamat yun ang plano, yung parte ng plano, pero 'di ba ang sakit. Biruin mo, ang nation ng Israel ang bukod tanging is ang nation na chosen by God, at siya rin ang mismong nation na nanggaling ang tagapagligtas ng buong mundo, at ang sariling kadugo nagpako sa sariling kadugo nila. So, if you do not progress from knowing into understanding, if you do not progress from believing into understanding and knowing, you will, the past truths becomes modern day lies na. Up to today, nagpapatayan sila kasi naniniwala ka in something dead, something that is supposedly life. Bakit? Ano sabi ni Jesus Christ? 'Di ba the greatest law, yung sumatotal ng lahat ng mga kautusan, na mahalin mo ang Panginoon ng buong puso, lakas, kaluluwa, at mahalin ninyo ang inyong kapitbahay katulad ng pagmamahal ninyo sa sarili ninyo. Eh, Israel nga, lahat ng pinapalibot sa kanya, 'di ba, nagpapatayan sila. Bagamat nakikita natin na siyempre hindi sila ang, 'di ba, ang pangit kapag hinayaan mo na hindi ka mag-progress. Kahit na ilang henerasyon tatakbuhin 'yan, ilang daang taon, ilang siglo ang tumakbo, kapag hindi ka mag-progress sa understanding, violence, misunderstandings will happen. 'Di ba alam natin, eh. Sa totoo lang, ang Israel at lahat ng mga pumapalibot sa kanyang mga kapitbahay nila, kung ita-trace back ninyo yung family tree nila, magpinsang buo sila, magpinsang buo pero nagpapatayan. Kung Pero kung titignan mo, misunderstandings lahat yan, eh, bakit?
Hindi ba nag-reconcile si Jacob tsaka si Esau? Oo, naghidwa sila, 'di ba, nag-away sila. But after so many years, nung bumalik si Jacob, nag-reconcile sila ni Esau. Nag-reconcile sila, amen? Bagamat nakasulat sa Biblia, Jacob I love, I hate Esau. Kasulatan lang yun because it has a purpose. May mensahe kasi siya. Pero in real life, looking at it in the tree of life viewpoint, very close na magkapatid. Twins nga sila eh. Actually, 'di ba? Kambal sila ni Esau at ni Jacob. Ni Esau nanggaling ang mga mga Muslim, mga Palestino o mga basta lahat 'yon. At kay Jacob nanggaling si Israel. Na ngayon nagpapatayan yung mga binhi nila. So, we need, no, we need to progress from just believing into understanding and knowing. Knowing kasi bawat hakbang mo hindi ka nag-aalinlangan. Kasi alam mo bagamat hindi hindi perpekto yung pagtahak mo, pero kung alam mo ang kahihinatnan mo, may purpose ka and everything will align doon. Amen? Everything will align. Okay, so punta tayo sa ating ah, slides today. Oh, tama, no? Oh. Amen. So, love unconditionally. Bagamat ito ay very broad, ah, dapat yung title ko dito iba eh. Pero anyway, yan ang nailagay ko. So, basahin natin ang unang slide natin. Sa Hebrews chapter 10, verse 16 to 19. This is the covenant that I will make with them after those days, saith the Lord. I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them. Di ba? Paano mo mailalagay ang kautusan sa puso ng mga tao at sa kanilang mga isipan? Paano mo isusulat ang kautusan sa isipan ng bawat tao? Alam ka naman i-memorize mo lahat, pastor. Ang dami nun. At ito nakakalungkot, pastor, kahit naman memorize mo lahat yon, kapag wala kang hindi mo na i-apply ang pag-ibig, balewala lahat. Amen? Ito po ay na-apply sa present move natin ngayon. Sapagkat ni suma total natin lahat, alam na natin ang suma total ng lahat ng kautusan. At ito po ngayon ay nakasukit at nakasulat sa mga puso at isipan natin lahat. Amen? Sabi ito sa verse 17, and their sins and iniquities will I remember no more. Kung tayo po ay, di ba, kung paano na maunawaan natin na simulat sa pulpa, ang kapangyarihan ng kasalanan ay nasa kautusan. Amen? Sapagkat kung walang kautusan, ay walang kasalanan. Amen? Ngunit kinailangan natin ang 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 pag-unawa sa
kautusan at sa kasalanan sapagkat noon ay hindi pa tayo mature. Ngayon na tayo ay mature na, 'di ba? Hindi na natin kailangan ng mga tutor, ng mga nagbabantay sa atin, 'di ba? Sabi nga noon ni Pastor Villagonsa, ang law ay para sa mga loko. Kung sa puso mo wala kang desire na pumatay ng tao, na-a-apply ba sa'yo ang kautusan na huwag pumatay, 'di ba? Hindi naman sa nagyayabang ka, hindi po. Pero kung talagang wala naman talaga, hindi mo make up talaga 'yun. Paano may a-apply sa'yo yung kautusan na 'yun, pastor, 'di ba? Wala, walang epekto. Amen. Sapagkat dumating si Kristo at siya ang naging katapusan ng kautusan. Amen. Na siyang nagbuhay sa atin. Sapagkat sinabi sa scripture na lahat tayo na we are crucified with Christ, therefore, ang buhay na aking binubuhay ay hindi buhay ko, kundi si Kristo na siyang nasa atin lahat. Amen? Verse 18, now where remission of these is, there is no more offering for sin. Kung hindi na may apply sa atin ang kautusan, bakit kinakailangan balik-balikan ang pag-offering para sa kasalanan? Wala na po. Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Christ. Kaya kaya kinailangan ang pagsira, pagbasag sa kapangyarihan ng kasalanan at ng kautusan ay para tayo po ay walang balakid sa atin, na tayo ay magpuri, mag-celebrate, go into the presence of the holiest, 'di ba? Kaya ka nag-aalinlangan sa sarili mo, kaya ka takot na pumasok sa Holy of Holies is because may kasalanan ka. Akala mo na may kasalanan ka, which is actually wala. Kaya doon mo na-apply na minsan nagbitaw si Brother Don, sabi niya, "Alam niyo ba yung kasalanan ay isang ilusyon, isang bagay na hindi totoo." Kasi kung, ah, ginamit natin ang kasalanan upang turuan tayo at imolde ang karakter natin. Sapagkat kung wala yon, hindi natin mauunawaan ang kahalagahan ng redemption. Amen? So, lahat ng ginawa ng, ah, ng salita, kailangan kukunin mo yung pinakabuod, yung pinakalaman, yung pinakasustansya ng kasulatan. At yung pagkuha mo ng sustansya, hindi lamang yun paniniwala, pastor. Example, ang gulay, pinapaniwalaan kong napakaganda, mabuting, napakamagandang pagkain para sa katawan. Pero ayoko ng gulay kapag kumakain ako kasi mapait. Gusto ko laging baboy, lalong lechon, laging ganyan. Eh, talagang ha-high blooded ka, pero naniniwala ka maganda ang gulay sa'yo. Eh, nung in-apply mo sa buhay mo, mahilig ka na sa gulay,
'di ba? You go beyond just believing sa gulay, kundi ikaw ay knowing. Amen? Ganoon po sa anuman, kapag nai-apply mo sa totoong buhay, you progress from believing into knowing. Tapos minsan makaramdam ako ng masakit dito, masakit doon, nag-e-entertain yung isipan ko, "Ay itong sakit na ito, itong sakit na ito." Sasabihin ko, "Hindi apply yan sa akin. Alam ko kung anong mga pinaglalagay ko sa katawan ko. Therefore, hindi apply sa akin yung anong akala mo lang na mga sakit." Kasi kapag nagsimula ka mag-entertain ng sakit na yun ang makukuha mo. Amen? Alam mo kung anong kinakain mo. Alam mo anong iniinom mo. Amen? Alam mo yung pag-alaga mo sa sarili mo. Therefore, you are going into the knowing. You need to go one step at a time. Kahit anong sakit, kahit anong pinagdadaanan mo, huwag ka lang mag-alinlangan. Sabi nga ni Kristo, kung ikaw ay manalangin, basta paniwalaan mo na makukuha mo yun, makukuha mo yun. 'Di ba? Ano yung paniniwala? Is it just believing? Kapag believing ka palagi, kailangan mag-progress ka into knowing. Because that is how faith works. Faith is something that alam mo na, nakuha mo na kahit na wala pang ebidensya. Hindi yung pananampalataya na kailangan magaling ako saka ako maniniwala na na-apply sa akin ang pananampalataya, hindi po. Amen? You believe first kahit na walang ebidensya. Kahit na sa kalagitnaan, may sakit pa rin eh. Masakit pa rin eh. Akala ko sabi mo healed na ako. Hindi ka gagaling yan. Amen? Ang iba, presensya pa lang ng propeta. Hindi pa nga napapanalangin yung may sakit. Nagse-celebrate na sila, nagsasayawan na sila, nagpupuri na sila sa Panginoon. Ganon kalakas ang panampalataya. Amen? We need to progress ourselves into the knowing. At palagi, ang importante dito ay anuman yung ating binibigay, di ba? Wag na wag tayo makahanap ng kapalit. Amen? Kasi ang sabi ko nga palagi, ang galaw ng spirit, walang ROI 'to. Hindi 'to parang investment na ito mag-i-invest ako ng pag-ibig, kapag dumating ang panahon, kokolekta ako. May ini-expect akong makuha, eh wala, walang bumalik. Inis na inis ka, nagagalit ka, na-discourage ka, alinlangan ka. No. Amen? Don't expect anything in return. Sapagkat sabi ng Panginoon, maaaring makuha mo pa higit pa sa anumang kaya mong gusto mong isipin na makukuha mo. Don't expect, for ang Panginoon ang siyang nagbibigay buhay. Ang Panginoon ang siyang nagmo-multiply. Amen? So tuloy tayo sa pagbasa sa Hebrews chapter 10, verse 20 to 22. So, by a new and living way which he hath consecrated for us through the veil, that is to say, his flesh, and having a high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Amen? Makita natin na uh, lahat ng
galaw ng Spirit, bagamat si Jesus Christ, na siya'y naparito, lahat yan ay nakasulat sa Biblia. But when you start not just reading the words, but understanding and start to discover the the hidden understandings, right? Reading between the lines, 'di ba? Importante ito na makuha mo yung pag-unawa hindi lamang sa mga nakasulat. Yes, it given life. Kunin mo yung character ni Christ. Bakit niya nasabi yun? Bakit niya ginagawa yun? Sa kanyang panahon. You read between the lines. You don't just literally kung anong sulat lang, yun lamang i-quote. Sa totoo lang, ang daming interpretasyon kaya. At yung mga iba-ibang interpretasyon ng iba-ibang tao, kaya merong gano'ng kadaming grupo ng born again. Isang Biblia lang, pero ano, ang dami sobra siguro may 50,000 na mga iba-ibang mga relihiyon na Kristiyano. Kristiyano daw. Amen. Lahat, oo. At hindi nila alam, bagamat lahat sila sabihin nila, kailangan babasahin nila yung sa nakasulat sa Bible na huwag mong dagdagan ng bawasan yung salita. Pero pagdating sa pulpit, sabihin mo, yung eksakto lang ba? Di ba ini-explain mo? Oh, meron. Pero masama ba yun? Hindi masama yun. Si Jesus Christ nga nagko-quote ng Old Testament Tapos meron siyang pinuputol 'di ba? Kasi ginagamit niya yon para apply yon sa kanyang present moment. Ngayon tayo, sa pamagitan ng pag-ibig at unawa, kinakailangan ginagamit natin mga reference na ito ayon sa leading ng Spirit sa iyo na apply para sa iyong present moment. Amen? So, dito, nakita natin na by a new and living way, di ba? Hindi lang pagbabasa lang, hindi lang ayon sa nakasulat lamang, a new and living way which He had consecrated for us through the veil that is to say His flesh. And having a high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Pure water of the word, yung understanding. At naunawaan natin na anuman yung mga ating mga nakaraan, parte yan ng buhay natin. Siyang naghubog sa atin kung sino tayo ngayon. Kailanman, huwag mong takbuhan ang iyong nakaraan. Huwag mong ikubli ang iyong mga nakaraan. Sapagkat parte yan ng iyong proseso, parte yan ng iyong character building. Napaka-importante yon. Sapagkat kung hindi mo pinagdaanan yon, you will never reach your present day maturity ngayon. Amen? At hindi kailanman sinabi sa Biblia na kailangan i-confess mo lahat. Confess your sins with one another. Tapos anong ginagawa sa church? Mga marites. Minamarites nila. Sabi ni Brother Don, alam mo, kung you feel na wala kang leading, i-confess yun, pakiramdam mo, yung mga nakaraan ay hindi makakatulong, huwag mong i-share. Hello, 'di ba? Pero kung pakiramdam mo, kaya yun makatulong yung mga experience mo,
sa iyong present day, sige lang, okay lang i-share mo, pero hindi ka obligadong kailangang i-share mo lahat. Amen? Welcome po. So, kailangan may wisdom tayo sa pag-apply. Amen? So, tuloy tayo sa pagbasa. Sa Hebrews chapter 10, verse 23 to 24. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. And let us consider one another to, to provoke unto love and to good works. So, huwag tayo mang-alinlangan sa ating pananampalataya. At anuman yung pakikihalubilo natin sa ating kapwa, maging sa kapamilya, sa sa, ka-church 'no, ka-faith o sino man yung nasa labas, sino mang tao, amen? Let us consider one another to provoke unto love and to good works. Dati akala natin itong provoking to love and good works, yung mga churchmate lang natin, yung mga ka ka kabaro lang, ka kapaniwala lang natin, katropa lang natin. Well, nakita natin yung manifestation ng tropa-tropa. Nagiging grupo-grupo tayo na siyang nag nagfa-fracture sa tao. Amen? Nakita natin yung pag-ibig na yon, yung pag-ibig na selective, pag-ibig na tayo-tayo lang. For the longest time, yun ang nagpapahiwalay sa atin sa totoong galaw ng Espiritu. Sapagkat kung hindi mo kayang dalhin ang sarili mo na mahalin ang iyong kapwa, ang kapwa ay lahat ng humanity, hindi yung mga mabubuti lamang sa'yo, 'di ba? Wala kang pinag-iba. Parang nawala ang iyong pagkaasin. Kung kaya mo lang mahalin ang mga nagmamahal lamang sa'yo. At hindi mo alam niyo ba yung mga taong palagi gumagawa ng masama, yung mga taong palaging sarili lamang iniisip, yung mga taong hindi karapat-dapat sa isip minsan natin, sa isip natin minsan yung mga taong hindi karapat-dapat mahalin, sila ang kinakailangang ng ating pag-ibig at unawa. Sapagkat sabi ni Kristo, ako'y naparito para sa mga hindi malinis. Bakit bakit yun? Bakit palagi nakikihalubilo siya sa mga, 'di ba, sa mga mahihirap, sa mga simpleng tao, sa mga makasalanang tao, sa publicans, 'di ba ba? Bakit yung ministry niya doon hindi yun para sa bakit yung ministry niya hindi sa mga Saduseo, sa mga Pariseo? Kasi ang mga Saduseo, Pariseo, mga self-righteous na tao, palaging isip nila holy sila. Palaging iniisip nila, palagi sila lang ang tama. Ang mga taong gano'n, palaging nasa isipan nila, punong-puno sila ng kaalaman. Yun ang mga taong pinakamahirap dalhin sa totoong unawa. Kasi palagi puno ang salop nila. Kaya nga tayo tinuruan, 'di ba? Itapon natin yung mga lumang salop, yung nasa salop natin. Kasi yung mga lumang salop natin, for the longest time, yun yung tubig, hindi mo alam niya langaw na, ang daming mikrobyo na,
Yung tinapon natin nung sumaloob tayo ng bagong unawa, 'di ba ang ganda? Amen? So, ah, yung mga tao na pakiramdam nila na lagi silang tama, dati gano'n tayo, eh. Nung nagshi-share tayo sa akala natin na hindi mga Kristiyano, nagshi-share tayo, "Hindi ito yun, eh, ayan yun, eh." Akala amen, 'di ba? Sila lang ang tama, na hindi ka nagiging open-minded. Hindi mo nakikita yung sitwasyon ng iba. So, yan again is in-apply nila yung understanding nila ayon lamang sa literal na nakasulat lamang, 'di ba? Kung may totoong unawa ka, alam mong hindi lahat ay applicable, 'di ba? Ang bawat tao, bawat sino man ang makahalubilo mo, kanya-kanya at lahat po 'yan ay may purpose. Bakit mo sila nakasama, na nakahalubilo? May purpose lahat 'yan. Bagamat sabihin mong, "Ay hindi na na-meet ko lang 'yan o na" walang aksidente, eh. Amen? Sa lakad ng ating buhay, anuman yung intensyon mo sa buhay, kaya mo na-encounter ang iyong kapwa, anuman yung attitude niya na yun, may leksyon, may tinuturo ang Spirit sa'yo at meron kang kinakailangang paghugutan ng maturity and growth sa experience na yun. Amen? So dito sabi ni Brother Don, when we project love, grace leads us into a new world of the revelation of Jesus Christ. Kaya nga, kapag nagpo-project tayo ng pag-ibig, wala kang wala kang angas, wala kang wala kang attitude, wala kang anong tawag dun, hindi ka nanggagaling sa mapagmataas. Amen? Lagi kang nagpapakumbaba, lagi kang nag-uunawa, at yung pagpapakumbaba mo, yung unawa mong yun, nagwo-work ang grace ng Panginoon sa'yo, sa galaw mo. Bagamat minsan parang tingin mo parang, um, parang lugi ako doon, parang naisahan ako doon. Pero ang working ng grace ng Panginoon, walang masasayang, walang nawala sa'yo sapagkat yes, amen. Tama ka, pastor. Ano ulit? When when love predates project, oo, oo. Oo, oo, when love projects, grace takes over. Amen, amen. Totoo yun. When love projects, grace takes over. So, wala, 'di ba? Hindi tayo nagbibilang. Kaya nga tinawag natin love unconditionally. Alam ko, naunawaan ko minsan kapag nasadlak tayo sa grabeng mga challenges, parang sa desperation mo, naghahanap ka ng kapalit sa iyong mga dating ginawan ng kabutihan. At kung hindi mo nakukuha, naiinis ka, nag-aalinlangan ka, gusto mong parang, 'di ba? Pero parte 'yun ng mga challenges mo ngayon, yung balisa ka, unease ka ngayon, tinuturuan ka ng Spirit. How will you
face this kind of challenge. Amen? Doon mo matututo. Amen? So sabi niya, nagtanong si Brother Don, if you could convey a message telepathically to the entire 8 billion people of Earth at once, what would your message be? Nabigla ako dito. Kaya minsan kasi pag dumadaan ka sa Facebook, tumitingin ka, nabigla ako dito sa message na tanong na ito. Bigla ako naisipan na sumagot. Sabi ko, be kind and caring, always knowing you are always blessed. Maging mabuti ka at mapag-aruga, mapagmahal, sapagkat alam mo na ikaw ay bukod ng pinagpala lagi. Amen? So I'm not sure kung dahil ba dito sa message kong ito na yun yung mensahe niya when we project love, grace leads us into a new world of revelation of Jesus Christ. So, alam nyo, yung kapag ikaw ay pinapangunahan mo ang pag-ibig, alam nyo ba na nagigising ang Kristo sa bawat tao? Kahit na konting kabutihan lamang, kahit na konting pagmamahal lamang na ating maipakita. Amen? Wala kang ine-expect, wala kang hinahanap na response, kundi pino-project mo lang kung sino ka talaga. Yan naman talaga tayo eh. Lahat ng tao ay pinanganak na mabuti. Bakit? Alam nyo ba, merong pinakita na video. I'm not sure kung may bagong panganak na siguro kambal yun. I'm not sure kung kambal o hindi. Basta dalawang baby na sa isang kama. Tapos yung isa, iyak ng iyak. Iyak ng iyak, iyak ng iyak. Hindi makapaniwala yung nagbi-video. Nakita niya yung isang baby parang lumapit doon sa isa at nilagay yung kamay niya sa balikat ng isa. At maya-maya, tumahan ang isa. Sabi niya, parang itong pinapakita sa atin. Walang kamuwang-muwang, kakasilang lang eh. Mga baby pa yan eh. Paano mo sabihin, nakakaisip yan, nakakapag ganyan, di ba? Conscious siya sa kanyang ginagawa. Hindi, unconscious niya ginawa yun. Hindi niya matiis na nakikita niya kanyang kapwa. Siguro kapatid o kapwa, hindi ko alam kung ano. Nakalimutan ko na yung pinaka. Pero yung love, yung care sa iba, nag-manifest yan kahit na papusilang lang. Amen? Tumahan yung isa. So nakita natin, wala pong pinanganak na masama. Pero ang sistema, ang buhay, ang iyong nakaraan, ang mga magulang, ang mga influence sa iyong surroundings, ano man, yun ang nagmumolde sa tao. Ano man ang hindi maganda. Pero lahat, lahat, lahat ng tao ay pinanganak na mabuti. Amen? So dito, meron akong quote ko, sarili ko lang na naisipan, no? When you love someone, everything you do for love is given freely. Nothing that is done and given freely will never be stolen from you. Diba, minsan kapag nagbigay ka, gumawa ka ng kabutihan, yung mga taong hindi mo alam kung trip lang ba o ano man, 'di ba? Parang
because you done it from the abundance of your heart, even though some will abuse your trust, freeload from your kindness, or use you. Look at it from this angle. You gave it away in love and expect nothing in return. Therefore, you loved unconditionally. Why fret? Nothing is stolen when it is given away. Di ba, minsan yung mga tao, yung pagtatawanan ka, na nakaisa sila sa'yo, di ba? Mag, magpo-post siya para iinisin ka ba? Kasi nakaisa siya sa'yo, siya ay nakinabang sa'yo. Sabi mo, bakit ka mag-stress? Ang isang bagay na iyong binigay ng taos-puso, hindi yan magiging nakaw. So, bakit ako ma-stress? Amen? Bakit ako magagalit? Ngunit ang pag-ibig, alam niyo ba yung pag-ibig? The more you give, the more you receive. Ang pag-ibig labang ang tanging bagay na anuman yung dami ng pagbigay mo, kailanman ay hindi ka mauubusan ng pag-ibig. Amen? So ang bottom line ko dito is huwag kang ma-stress. Huwag kang mainis o ano man sa mga bagay na alam mo ibang tao kasi yung parang kinalakihan nila, siguro may mga taong gumawa sa kanila ng gano'n. Kaya yun ang nakikita nilang para mailabas yung galit, poon, yung lugi sa kanilang sarili na gawin rin sa iba. Amen? At diyan nagkakawindang-windang ang buhay ng mga tao. Sapagkat may mga taong sakip, may mga taong manggagamit, may mga taong talagang sarili lang ang naiisip na wala silang pakialam kung sino man ang maubusan, mawalan, 'di ba? Pero wala namang imposible sa Panginoon, eh. Amen? Ba't ka mai-stress? No. Something that is freely given could never be stolen. So bakit ako magagalit kung aking binigay yan? Unless binigay mo at naghahanap ka ng kapalit. Naghanap ka ng ROI, return of return on investment, ginawang investment, hindi po. Amen? At alam ko na yan ang gawain natin lahat kapag nagmamahal tayo. Wala tayong hinahanap na kapalit. Gusto ko lang i-drive dito rin is, ah, huwag kang ma-stress sapagkat ang Panginoon ay nakakaalam. Amen? And higit pa sa iyong nawala sa'yo, ang ibabalik niya sa'yo. Amen? Higit pa. Pero kailangan tama yung intentions natin. Kailangan wala tayong nagbibilang ba yung ito mga kabutihan na ginawa ko sa kanya, um, so far wala po naibabalik, eh. Kahit na konti lang, okey lang. Hindi, huwag kang mag-expect, amen? Sapagkat ang Panginoon na siyang nagpala, siya ang bahala sa'yo. Amen? Yes, amen. Amen, amen. Tama ka pastor. Walang hindi walang kabuluhan ang ating ginagawa. So yun ang suma total ng aking, message today.
Hindi mo kailangang ma-stress mga kapatid. Alam natin 'no, ang daming mga misunderstandings na kinasasadlakan ng lalo na ngayon yung bansa natin. Pero nakikita natin hindi lamang bansa natin, eh, sa buong mundo nangyayari 'yan. Akala nila kasi makakawala sila, akala nila wala silang accountability, akala nila porket hindi nalalaman, hindi sila nahuhuli, pero alam ng Panginoon. So, amen. Love unconditionally at alam niyo ba, kapag wala ka nga 'di ba sabi ko nga, wala ka, hindi ka ini-stress, hindi ka nag-iinyon, 'di ba? Nakikita mo na parte ng experience na 'yun ang iyong maturity. Ang importante dito, yung experience mong 'yun, kailangan matuto ka. May mga pagkakataon sa buhay natin na tinuruan tayo, kailangan maging firm tayo sa anong ikabubuti natin. Amen? Minsan, magbigay ka, pero magbigay ka yung willing kang, 'di ba? Yun ang ibigay mo na wala kang hinahanap na kapalit. Magbibigay ka, lahat lahat ng meron ka bibigay mo. Tapos nung nangailangan ka na, wala. Mag-iwan ka, magtira ka sa sarili mo. Amen? Tinuruan ka ng mga experiences na yun na maging wise as serpents but harmless as doves. Amen? Parte yun ng paghubog sa atin. Wala eh. Kinailangan talaga natin maging wise minsan. Minsan, mainam na magsabi tayo ng wala eh. Wala talaga. Minsan meron tayo, magbigay. Wala tayong hinahanap. Amen? Ang importante dito ay nagpapakatotoo ka sa sarili mo kung sino ka. Amen? At masaya ka. Ano man yung desisyon mo, hindi ka yun ginawa mo, tapos maya-maya nagmumukmuk ka, bakit ko kasi ginawa yun? Ate, ganun tayo. Ngayon, alam ko na, naunawaan ko na, may mga pagkakataon na at araw-araw te-test tayo niyan. May mga darating at may mga darating na mga experiences na magte-test sa atin. Patuloy kasi ang paghubog sa character natin bawat isa. Amen? Ang importante dito ay hinahayaan natin yung mag-manifest yung grace sa atin. Alam niyo ba, na pagiging totoo sa sarili niyo, kahit na naging firm kayo, kahit na naging parang na hindi mo na ibigay sa tao yung hinihingi niya sa'yo, makikita ng tao sa'yo yung operation na kung yung character mo strong. Kasi alam mo bakit? Yung mga taong manloloko, yung mga taong, magnanakaw, ang hinahanap nila yung mga taong distracted palagi, palagi yung kung ano-ano na lang ginagawa. Iniiwasan ng mga taong manloloko at magnanakaw, iniiwasan nila yung mga taong alerto, yung mga taong alam niya, kilala niya sarili niya. Iniiwasan nila yun kasi naghahanap sila ng mga taong puwede nilang lokohin. Parang yung script yung nakita natin 'di ba na ang, parang ang diablo ay parang isang leon na umaatungal at naghahanap kung sino ang kanyang puwedeng lapain. Eh, yung mga sheep, wais na yung mga sheep ngayon. Hindi ka basta-basta lalapain nun. Bakit? Kasi yung mga leon na yun, nagle-leon-leonan lang yun. Kunyari matapang, pero kapag kinompronta mo, tatakbo yan. Ganun ang spirito ng kaaway.
ng anuman. Amen? Mga spirito ng misunderstandings. Akala nila na itong pagnanakaw, panloloko, ang pinakamabilis. Wala kang hirap-hirap, wala kang kailangang trabaho. Akala nila yun ang paraan para sila ay magkapera. Misunderstandings. Hindi nila alam, mas makabuluhan ang meron kang pera na iyong pinaghirapan. Yung talagang pinagtrabahuhan mo talaga. Akala nila kasi gano'n, madaling pera, easy money, tawag nila, 'di ba? Easy money. Misunderstandings na naman 'yan. Hindi nila kasi palagi yun lang paraan nila, akala nila doon sila nag-e-enjoy. Pero hindi nila alam, mas makabuluhan, mas blessed ka at peace ka kapag yung ginagamit mong pera, yung pinaghirapan mo talaga, yung talagang, pinagpawisan mo, talagang pinaghirapan mo. Minsan nagsakripisyo ka na ng oras at dugo para lang may pera kang panggastos, 'di ba? Pero at rest ka, at peace ka sa paggamit mo. Hindi yung mga perang nag-easy money, yung mga ninakaw mo. Tignan mo, paggasta nila, parang walang kwenta, parang patapon yung pera sa kanila, 'di ba? Hindi nila nakikita, hindi nila nakikita yung appreciation sa pera. Yun ang outcome, resulta ng kanilang character. Pero ang dami nakita ko, mga kapatid, nakita ko ang dami ng mga galing sa misunderstandings na reforma, natulungan ng sistema, na nakulong, lumabas, naging kapaki-pakinabang sa bayan. Yes, meron po. Merong mga taong nagreforma. So, 'wag tayong mag-condemn, 'wag tayong manghusga. Malay mo, hindi pa tamang oras ng kanilang pag-settle ng kanilang misunderstandings. Meron, meron. Akala nila kasi nakikita palagi sa headlines, "Oh, ang daming tao, ang daming nagpapatayan, ang dami nito, ang dami nito." Kaya ang tuloy sa isipan nila, lahat ng tao gano'n. Hindi. Mas marami pa rin ang mga Pilipinong tapat at totoo, kumakayod, lumalaban ng patas. Nakikita ko, sobrang dami lalo na mga Pilipino pa. Amen? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang magpadala sa mga balita na araw-araw may patayan, araw-araw may gano'n, may gano'n, may gano'n, kaya ang dami. Siguro lahat na gano'n, 'di ba? Naging gano'n ano, eh, 'di ba? Nakita ninyo yung outset, yung the way na ini-entertain mo yun, lahat naman gano'n ang gawain, eh, sige na nga, gano'n. Madadala at madadala ka kapag in-entertain mo. Pero kung in-entertain mo, ang daming nagbago, ang daming tao na talagang, talagang, banat buto talaga sila, talagang gumagawa sila ng trabaho, talagang masipag, um, honest sila, 'di ba? Bakit ko i-entertain yung mga gano'n na hindi maganda, yung mga easy money na 'yan, misunderstandings. Kaya nga sabi ko yung mga away na 'yan, misunderstandings. Sa mga taong talagang nagbabanat buto, yung honest sila sa sarili nila, na talagang nilagasan nilang pera ay yung pinaghirapan nila, tingnan ninyo, mas hindi mabilis magalit. Yung mga taong nagnanakaw at tuloy sila ay nanakawan, alam mo galit na galit sila. Kaya ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Mabilis silang magalit, wala silang rest, wala silang peace. Bakit? Alam mo kung anong ginawa mo. Kaya mabilis uminit ulo mo, mabilis kang ma-stress, mabilis kang
Pero yung mga taong talagang kahit na anong banat ng ng buhay sa kanya, ang dami niyang pinagdaraanan, yung anak niya merong sakit, 'di ba? Pero nagpupursige pa rin. Doon mo makikita, bakit ko i-entertain yung galit? Kinakailangan ako ng pamilya ko, kinakailangan ako ng anak ko. Wala akong panahon na makipag-away o magalit. Amen? At rest sila. Bagamat ang dami nilang mga hamon, but at peace sila, at peace sila. Kaya nga sabi ng Panginoon, 'di ba, "By their fruits you shall know them." Kung ano yung bunga na lumalabas sa kanila. I-stress mo ba sarili mo? Wag. Wag mo i-stress sarili mo. Pero ito ay dagdag kaalaman sa atin, 'di ba? Ito ang maganda na talagang i-face natin itong hard issues na ito. Ang hirap ng mga issues na ito, pero hinaharap natin 'to kasi para lalo tayong maunawaan, lalong lumalim ang pag-unawa mo hindi lamang sa ibang tao kundi ang pinakaimportante dito ay naunawaan mo kung sino ka. Yun yung importante. At rest ka at peace ka on a personal level. Hindi dahil sinabi ni Pastor Felix, hindi dahil sinabi ni Brother Don, hindi ka dahil sinabi ng ibang tao. At rest ka at peace ka sapagkat kilala mo sarili mo, gumagawa ka ng hakbang para sa iyong kapakinabangan at pagmamahal mo sa sarili mo. And with that, we are happy for one another. Ano man yung mga success na meron, ini-enjoy natin bawat isa, we come together and celebrate and enjoy it together. Hindi yung inggit, di ba? Sana po ay naging pagpapala aking sharing, no? Kaya nga, unconditionally. Ano pang gusto mong hanapin na kapalit kung sabihin mo unconditionally? Kapag nagsimula ka na naghahanap ng resulta, naghahanap ng ng pagbabago sa tao, nagse-set ka na ng kondisyon. Therefore, ang iyong pag-ibig ay naging conditional. Hindi na po unconditional yon. Oo, may mga pagkakamali ang kapwa. Minsan i-correct natin, minsan sabihan natin, i-kompronta natin. Then after that, tapos na, hayaan mo na. Hindi yung araw-araw, kada kada makikita kayo bubulyawan mo, ganyan mo. Sino ba na-stress? Hindi ba ikaw? Ikaw ang nagbubulyaw, eh. Sabihin mo, "Hindi, siya yung na-stress." Talaga, siya yung na-stress? Ikaw nagbubulyaw, ikaw nagsasabi, ikaw ang nagko-correct sa kanya. Again, ito po ay aking binibitawan ng may pag-ibig. Wala po akong pinapatamaan. Amen? Kung sabi ko nga, kung meron man, ako yun. Ako yun ang pinapatamaan ko kung meron man, pero wala. Sapagkat sabi nga nila, ang kapag ang pagsisisi ay lagi kang hanap ng hanap sa iba ng pagsisisi, matagal-tagal, malayo-layo pa ang iyong lalakbayin. Ngayon, kung ikaw ay palagi sarili mo lang sinisisi mo, nakarating ka na sa kalahati ng iyong paglalakbay. Pero ang taong walang sinisisi, narating na niya yung purpose ng kanyang buhay. Amen? Bakit? Kasi ang pagsisisi ay palagi mong binubuwelta sa iba yung kasalanan, hindi mo inaako, hindi mo hinaharap yung iyong responsibility ng iyong actions. Palagi sisi dito, sisi dito. Wala kang growth. It shows immaturity. Amen? So we need to start
Kung dati gano'n tayo, ngayon kailangan magbago na tayo. Amen? Para sa iyong sarili rin naman yun, eh. Para kang merong peace of mind. Hindi ko sinasabi yan para i-correct ka. Sabi ko sa inyo kahit na pastor ako, palagi sa tingin ko sa sarili ko, wala akong authority na mag-correct ng ibang tao. Kung meron akong kailangan kung meron man akong authority na mag-correct, wala akong ibang iko-correct kundi sarili ko. Ito ang meron akong authority. Absolute ang authority ko dito, si Felix. May mga kailangan kang baguhin sa sarili mo, walang compromise. Yes, may authority akong mag-correct kay Felix. Pero sa ibang tao, meron naman tayong sariling, 'di ba? Ikaw si Christ, eh. Sa katauhan, wala na po tayo sa panahon ng superior, inferior. Wala na po tayo sa panahon ng one-man ministry. Buhay si Kristo sa bawat isa. Amen? Let's start acting that way. Wala akong authority kahit na tawag niyo sa akin pastor, never ako naging Panginoon ninyo, 'di ba? Never ako nag-demand, bagkus 'di ba ang ginagawa ko, 'di ba, palaging bumaba ako sa unawa natin bawat isa, sa salo-salo tayo, sapagkat ako ay inyong kapatid. Kaya nga sabi ng anghel 'di ba, "Huwag kang lumuhod sa akin, lumuhod ka sa Panginoon. Ako ay your fellow." Amen? Anghel na yun, anghel na may dala ng, bagong understanding. All authority and power nandoon. And yet kaya niyang magpakumbaba na sabihin, "Ako ay kasama mo, pareho mo rin." Amen? So gano'n tayong lahat. Amen. Sa pangalan ng Panginoon, amen. Sana po ay naging pagpapala ang aking sharing sa araw na ito. Meron kayong gustong i-share?